Panay ang pagtapik ng mga paa ni Troy sa sahig. Nag-aalala niyang tiningnan ang pinto at inabangan ang pagpasok ni Ellen. Sir, nakita ang asawa mo sa head building ng W Chemicals. Sir, umalis siya na mukhang wasak ang kanyang kalagayan. Ang mga sinabi ng kanyang investigador ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Bakit, Ellen? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin bago ka pumunta? Nilagok niya ang isang baso ng whiskey sa pagkadismaya. Sir, pabalik na po siya. Ang tunog ng sapatos ni Ellen ang una niyang narinig. Ipinaramdam ng mga tunog kung gaano ito nagmamadali. Nang bumukas ang main door, ay ibinaba niya ang kanyang tingin at tinitigan ang baso sa kanyang kamay. Huminto sa kanyang harapan ang mga hakbang nito. Ngunit nang sandaling bumagsak ang kanyang tingin sa tuyong bakas ng luha sa pisngi nito, naikuyom niya ang kanyang mga kamao sa galit. Sabihin mo sa akin kung sinong nanakit sa iyo, Ellen. Sabihin mo sa akin kung sino ang naglakas ng loob na magbigay ng luha sa mga mata mo. Sabihin mo sa akin kung ano ang tinatago mo. Iniiling ni Ellen ang kanyang ulo habang nakatingin kay Troy. Tell me, Ellen, or you know what will happen if I find it on my own. Dahil sa pagkakalapit ng kanilang mga katawan, panibagong unos ng emosyon ang bumangon sa loob niya. Hindi siya makapag-isip ng maayos. Habang pilit niyang itinutulak si Troy palayo sa kanya. Kamumuhian mo ako kung sasabihin ko sa'yo. Lalo akong magagalit sa'yo kung hindi mo sasabihin sa akin ang totoo. Habang mahigpit na nakahawak ang kanyang mga kamay sa t-shirt ni Troy, ay napahigbi siya na naging sanhi ng panginginig ng kanyang katawan. Bago pa siya matanong ni Troy, ay isiniksik na niya ang kanyang mukha sa dibdib nito at pinakawalan ang lahat ng nakatagong luha. Habang siya ay umiiyak, hinaplos ni Troy ang kanyang buhok para pakalmahin siya. Ilabas mo ang lahat ng sakit, Ellen, dahil mas masakit kapag kinimkim mo ito. 20 minutes ang lumipas para pakalmahin siya, para matuyo ang lahat ng kanyang mga luha, at ang kanyang paghikbi ay humantong na lamang sa malalim na paghinga. Nanatili si Ellen sa mga bisig ni Troy, at tahimik itong binigyan ni Troy ng oras para bumalik sa normal. At nang matapos, ay umatras ito mula sa pagkakayakap. I am sorry. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Ellen. Tumahimik ka na lang. Inilagay niya ang kanyang kamay sa noo nito at muling pinahiga sa kanya. Ang nakakapawing mga braso ay parang isang lalabay at hindi niya namalayan na ang kanyang pagod na sarili ay nakatulog ng mapayapa sa mga bisig ng isang tao na sinasabi ng lahat na isang halimaw. Lumipas ang mga oras, ngunit hindi kumikibo si Troy. Ninamnam niya ang pakiramdam ng yakap nito sa kanyang mga bisig. Huminto ang kanyang hinlalaki sa mga basang pilik mata nito at kinuha niya ang kanyang telepono mula sa mesa. Any information on what she offer? Yes, sir. Gusto ng babaeng yun na hiwalayan ka ng iyong asawa. At yun ang tanging paraan upang mabawi niya ang mga ari-arian. At ano ang isinagot niya? Tanong niya habang patuloy na hinahaplos ang mukha ng kanyang asawa na nasa kanyang kandungan. Tumanggi siya, sir. May tiwala pa rin siya sa inyo. Pagkatapos marinig ang sinabi ng nasa kabilang linya, ay agad na binaba ni Troy ang tawag at bahagyang hinalikan ang labi ni Ellen. Nagising si Ellen sa isang bakanteng kama. Dumapo ang kanyang mga mata sa frame ng kanyang asawa na nakatayo sa balcony. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang makasama ito ay sapat na para sa kanya. Ang pagtataksil ng kanyang pamilya ay nagpadurog sa kanya, ngunit sinalo siya ng mga yakap ni Troy. Lumingon siya sa matipuno nitong likod. Ang pagiging perpekto ay ang tanging bagay na naglalarawan sa lalaking ito.
Bumangon siya mula sa kama. Nais niyang yakapin ito mula sa likuran. Nang bigla siyang mapahinto sa paglapit dito. Ang kanyang madrasta. Gusto niya rin ito. Hanapin mo ang kasulatang iyon. 5 taon na ang nakalipas. Gusto kong malaman ang lahat. Or consider yourself fired. Galit na sabi ni Troy sa kausap sa telepono. Anong kasulatan iyon? Ibig ba nitong sabihin ay ang kasulatan ng kanyang lolo? Nanuyo ang kanyang lalamunan habang pinapakinggan ang sinasabi ni Troy. Baguhin mo ang kasulatang iyon at siguraduhin mong peke ang isa. Oo, huwag mong baguhin ang orihinal. Ang kasulatan ng kustodiya ng bata, iyon ba ang sinasabi nito? Nagsasabi ba ng totoo ang tita niya? Mapapagkatiwalaan kaya niya ang lalaking ito? Ang kutsilyong tumusok sa kanyang puso kamakailan ay nagpabagal sa kanyang mga hakbang patungo kay Troy. Nakatitig ang mga mata niya sa likod nito nang lumingon ito sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga mata, lahat ng galit sa mga mata ni Troy ay napawi at nauwi sa lamig. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang telepono habang nakatitig sa bigong mata ng kanyang asawa. Lumapit siya rito nang hindi alintana kung narinig nito ang sinabi niya o hindi. Akmang aalis na siya ng kwarto nang bigla siyang pigilan ng kamay nito. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Pagdikit na kanyang mga ngipin sa pagkabigo ay bumaling siya upang tumingin muli sa mga inosenteng matang iyon. So alam mo na ang lahat. Bakas ang pangungutya sa tono ng boses ni Ellen. Walang balak na sumagot si Troy at sinubukan niyang kumalas sa pagkakahawak ni Ellen. Hindi ngayon, Ellen. May meeting ako in a few minutes. Sa halip, humigpit ang hawak nito sa kanyang pulso habang nakatayo ito sa harapan niya. Alam mong hindi siya ang tunay kong ina. Alam mo na pala, pero hindi ka nag-abalang sabihin sa akin. Anong pagkakaiba mo sa kanila, Troy? Katulad nila, itinago mo rin ako sa dilim. Hindi ba sumagi sa isip mo na may karapatan akong malaman kung sino ang tunay kong ina? Ano kayang pinagkaiba nito, Ellen? Mababawasan ba nito ang pagiging insecure mo? Mababawasan ba nito ang mga luha mo? Alam mo bang isang bagay lang ang makukuha mong kapalit nito? Ang pananabik. Ang mga mata ni Ellen ay napalitan ng galit. Hindi mo alam, Troy. Hindi mo alam ang pakiramdam ng pinabayaan. Hindi mo alam kung paano malunod sa pagdududa sa sarili. Hindi mo alam kung ano ang pakiramdam ng pagiging pangit. Ikinahihiya at tinatanggihan. Ang sumunod na nangyari ay hinawakan siya ni Troy sa leeg mula sa likuran at kinabig ang kanyang katawan patungo sa katawan nito. Isa pang salita mula sa iyong labi at dadalhin kita sa kama ngayon. Natahimik si Ellen sa pagbabanta nito. Ang lalaking ito ba sa kanyang harapan ay parehong lalaki na nagpagaan sa kanyang pakiramdam sa nakalipas na oras? Ito ba ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng lahat? So, ganitong lalaki ka ba talaga? Yung tipong namimilit ng mga babae para sa kanilang sariling kasiyahan? O ginagamit mo lang ako para mabuntis? Para makuha ang lahat ng ari-arian ko? Alam mo ba kung anong kalokohan ang sinasabi mo, Ellen? Nawawala ka na ba sa iyong sarili? Kung ganon, sabihin mo sa akin kung bakit mo idinagdag ang sugnay ng pagpapanatili sa iyong kustodiya kung magkakaroon tayo ng anak. Bakit mo sinabi sa telepono ngayon na gumawa ng peking kontrata? Bakit mo ako sinusubukang lokohin? Hindi mo kailangang malaman ang lahat, Ellen. At wala akong obligasyon na sabihin sa'yo. Paniwalaan mo kung ano ang gusto mong paniwalaan. Magtiwala ka sa kung sino ang gusto mong pagkatiwalaan.
Huminahon ang nagiinit niyang mga mata at itinulak ito pabalik sa kama. Nang sumayad ang katawan ni Ellen sa kama, hindi siya makapaniwalang tumingin kay Troy. Pinagkatiwalaan kita, Troy. Pinagkatiwalaan kita. Huminto si Troy sa pintuan upang tingnan ang wasak na matang iyon at sabihin ang kanyang huling mga salita. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na hindi mo ako dapat pagkatiwalaan, Ellen? Ngayon, magdusa ka sa mga kahihinatnan. Tinitigan ni Troy ang mga bituin sa langit habang pinapakalma ang sarili sa malamig na simoy ng hangin. Ang tunog ng sasakyan sa driveway ang nagpababa sa kanya ng tingin at nakita niya ang isang taxi na nakahinto sa ibaba ng kanyang bahay. Aalis na siya. Napuno ng kakaibang bigat ang kanyang puso nang makita niyang inilagay ng kanyang mga kasambahay ang maleta sa likod ng taxi. Tumayo si Ellen malapit sa taxi upang magpaalam, ngunit umikot ang kanyang mga mata sa paghahanap sa isang tao lamang. Nang sandaling umakyat ang tingin nito sa kanyang bintana, napaatras si Troy ng isang hakbang. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata nitong wasak. Nang marinig ang pagsara ng pinto, ay muli siyang humakbang pasulong. Ang taxi ay lumayo mula sa kanyang bahay, kasama ang kanyang puso. Lingid sa kaalaman ni Troy, sa likod ng bintana ay nasulyapan ni Ellen ang lalaking pinangahasan niyang mahalin. Nang sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono ni Troy at pinindot niya ang answer button habang ang kanyang mga mata ay nakasunod pa rin sa likod ng taxi. Tama po, sir. Hindi ikaw ang habol ni Veronica, kundi ang iyong asawa. Ang pagdadala sa kanya sa isang lugar na ligtas, ang tanging pagpipilian natin ngayon. Sir, gusto niyo bang i-arrange ko ito sa labas ng bansa o sa labas ng bayan? Gusto kong ilayo mo siya sa akin sa lalong madaling panahon. Kaligtasan niya ang una kong priority ngayon. Yes, sir. Naiintindihan ko. Muli niyang tinitigan ang mga nagniningning na bituin na may determinasyon sa kanyang mga mata at paghihiganti sa kanyang puso. Bilangin mo na ang iyong mga araw, Veronica. I have nothing to lose, but only to gain. Ako ang taong may isang salita. At kapag sinabi ko, gagawin ko para sa mga mahal ko sa buhay. Habang nakasandal sa kanyang upuan, ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at naisip niya ang isa pang boses na gumugulo sa kanya. Sir, ang bihag. Hindi niya sinabi sa amin ang mga detalye ng kargamento. Tumayo si Troy sa kanyang kinauupuan at bumuntong hininga ng malalim. Let the game begin. Sumunod ang gwardya sa likod ng kanyang amo sa madilim na lungsod. Dahil siya ay isang taong hindi dapat guluhin. Siya si Troy Lacerna, ang lalaking naglakas loob na mahalin ang kanyang hindi kagandahang asawa. Nakapatong ang ulo ni Ellen sa sofa habang inililipat ang channel ng TV. Paulit-ulit niyang pinindot ang remote para maghanap ng magandang pelikula. Ngunit nang biglang dumaan sa screen ang mukhang pamilyar sa kanya, biglang nanlamig ang kanyang mga daliri. Ibinalik niya ang remote sa kanyang kandungan habang nakatitig ang mga mata sa screen at pinakinggan ang mainit na balita. Sinasabi na ito ay isang pagsasabwatan at ang pinagmulan ay hindi pa natutunton. Ang barko ay iligal na naglilipat ng mga droga mula sa Russia patungo sa Pilipinas. Ang mga opisyal ng pulisya ay hindi pa nagbibigay ng kanilang pahayag. Ngunit walang duda, ang WV Chemicals ay nasa ilalim ng malubhang liquidity crisis dahil ang mga namumuhunan ay nag-withdraw na kanilang mga pondo. Nilinaw ng CEO ng kumpanya na si Veronica na lalabas silang malinis. Ngunit alam nating lahat kung gaano kahirap ipagtanggol ang napakalakas na akusasyon. Waiting for you at the other side of the break, ang backstory ng kasong ito.
which is said to be linked to none other than our hot bachelor, Troy Lacerna. Nilagok ni Ellen ang tubig sa baso na nakalagay sa lamesa. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis, habang ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa screen. Sa pagpapatuloy ng mga nagbabagang balita ngayon, tingnan natin kung paano nasangkot dito si Troy Lacerna. Ilang buwan pa lang ang nakakalipas nang si Troy Lacerna ay nasa bingit ng pagkalugi. At ngayon ay nakahanay siya sa listahan ng mga pinakabatang bilyonaryo. Hindi ka panipaniwala, hindi ba? Pero totoo ang lahat ng yan. W Chemicals ang nanalo sa kaso laban sa kanya. Ngunit nabuksan muli ang kaso nang umapela si Troy para sa hustisya. Mukhang kahina-hinala ang pagkumpiska ng ganoon kalaking kargamento. Ngunit paano siya maaakusahan ng sinuman nang walang anumang ebidensya? At kanina lang ay nakita si Troy Lacerna na lumabas mula sa korte na may nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. There's not much to do when all I can. Thank you guys for listening and watching.